Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Meralco nagbabala sa mga nagnanakaw ng kable at ng kuryente. BBBM, layong mas palakasin pa ang mga LGU. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte muling uusbong. Pagpapatalsik kay PBBM walang sapat na basihan ayon kay Representative Terry Ridon. Anti-red tagging nais isabatas ng Senado. Pagkawala ni Senator Bato de la Rosa at umano'y kaugnayan ni Representative Martin Romualdez sa flood control case, binuksan ni Senator Ping Lacson. Kamigin, kabilang sa New York Times 52 Places to Go in 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tapok na balita ngayong linggo, simula January 16, maaari nang makapasok sa bansa ang mga Chinese national na hindi na kailangan ng visa kung sila ay mananatili lamang hanggang 14 na araw. Ito ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas paigtingin ang trade, investment at tourism sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, para sa mga Chinese national na magtutungo sa Pilipinas para sa tourism o business-related travel, hindi na kailangan pa kumuha ng visa kung sila ay mananatili lamang dito sa bansa ng hindi lalagpas sa 14 na araw. Ang visa-free entry na ito ay valid lamang sa mga airports ng NAIA sa Maynila at Mactan, Cebu sa airport ng Cebu. Samantala, nagbabala si Meralco Senior Vice President Froilan Savet na delikado para sa buhay ng mga magnanakaw ang pagkuha ng kable ng kuryente, gayon din ng ibang pasilidad ng Meralco. Dahil aniya, ito ay magdudulot ng pinsala sa pagnanakaw at gayon din ang posibilidad ng pagkakantala ng serbisyo sa publiko. Kaya naman po, pinapaalalahan natin ang publiko na delikado po talaga yung pagnakaw ng kuryente at ganoon na rin po yung pagnakaw ng dye materials and sport. Please make no attempt to steal the Meralco facilities. This is the only causes service interruption but also causes harm to the public. Sa ibang balita, plano ng Bureau of Internal Revenue o BIR na ipalaganap ang kampanyang Digital Tax Education sa pamamagitan ng social media platform na TikTok. Ito ay matapos makipag-ugnayan ng BIR sa kinatawan ng TikTok Philippines upang isulong sa mas maraming taxpayer ang voluntaryong pagbabayad ng buwis. Nakatakdang mapanood sa inyong mga For You page sa TikTok ang mga maikling video tungkol sa tax registration at filing. Magsasagawa rin ng on-site at online workshops upang talakayin ang taxpayer registration, taxable income, filing payment procedures at iba pang issue sa compliance. Nais naman ipaalala ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga Pilipino ang mandato ng DSWD na sila ay kaagapay ng mamamayang Pilipino sa anumang oras ng pangangailangan, mapakalamidad o sakuna at para sa pantawid pangangailangan ng bawat mamamayan, anuman ang kanilang kalagayan o pinagdaraanan. Ayon kay Gatchalian, kasama rin sa kanilang direksyon ay ang mga programa na pangmatagalan para sa pag-angat ng buhay ng bawat isa. Na yung development side, marami rin ho tayong panibagong mga programa at pinaglaanan din ng pondo. Hindi naman puro social welfare lang yung ginagawa natin, may development din. Kaya nga nung nilatag ko yung layout ng departamento, sabi ko may 3 kaming competency. Social welfare, pero wag natin kalimutan yung social development and yung disaster response. Kadalasan kasi natatanong ako lagi, social welfare, disaster response, natural, trabaho namin yun. Pero
patuloy na pinaglalaanan ng Marcos Jr. administration ang social development. Yusek, lagi niyang Pangulo sinasabi, yung social welfare pangtawid lamang yan. Panandalian or immediate. Pero ang mas importante na mandato namin, yung pangmatagalang paraan na para maiahon natin mula sa kahirapan ng ating mga kababayan. And katulad dyan, hindi ko lang nabanggit kanina, dinagdagan din ng budget yung Sustainable Livelihood Program. Ako ang lagi sinasabi, dapat walang nakikita sa AX payout. Yung payouts na yan ay para between the department and the beneficiary. Hindi dapat kahit na sino. Kahit na bumabatikos ka, natutuwa ka sa programa, wala ka dapat doon. That's why nga sabi ko, as a means of being proactive, we will not deploy our social workers or our paymasters for as long as may politiko doon sa lugar na yon. Kasi sacred yung relationship between the beneficiary and the social worker. Kasi gusto mo ikwento yung buhay mo. Ayaw mo naman na naririnig ng mga, na nagiging part ka ng political discourse. Pag may krisis ka ng pinagdadaanan, sagrado yun eh. Parang confessional yun eh. Kakwento mo ng buong buo para matulungan ka ng social worker ng buong buo. Ayaw mo naman maging bahagi ng political byline. Nananatili namang mataas ang trust at approval rating ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay ayon sa 2025 na pahayag End of the Year Survey ng Publicis Asia Incorporated. Umabot sa 62% ang approval rating at ang trust rating naman ay 43%, kung saan napapanatili nito ang top position simula pa 2022. Ayon kay TESDA Secretary Jose Francisco Kiko Benitez, ito ay patunay ng maayos at patuloy sa tamang direksyon ang serbisyo. Dagdag ni Benitez, ang importante para sa kanila ay ang kanilang mga programa na makakatulong upang makatrabaho at mas mabuting pamumuhay ang kanilang mga natuturuan. Aniya, sa pamamagitan ng tiwalang ito ng expanded national budget ay mas mapapalawig nila ang mga trabaho ng ahensya para sa scholarships, trainings at skills development sa mga mas marami pang Pilipino, lalo't higit pa sa mga underserved communities. Department of the Interior and Local Government o DILG muling binigyan diin ang nais ng Pangulo na palakasin ang mga local government units para mas malapit sa mga mamamayan ang serbisyo. Ayon kay DILG Secretary Juanito Victor Remulla Jr., nagbigay ng bagong prioridad ang Pangulo para mas palakasin at maging accountable ang mga LGUs. Meron tayong nakalaan na 40,000 school rooms in 1 year na itatayo. Ito ay PPP project na ako hinihinarap ko sa ating Pangulo at sa ating Private Sector Advisory Council na idaidaan na sa local government units yan. Nagagaranti ko kung nasa local government units daan yan, ang cost ng classrooms will go down by 40% at the minimum. And the local economy will be stimulated as well. Kinusap ko mga governor, kinusap ko mga mayor, yung mga highly in need sa mga classroom to schoolroom to student ratio at sila'y pumapayag. May higit din doon, marami tayong problema sa housing na gusto rin natin daan sa local government units na matibay na mararamdaman ng ating mga syudad na mabibigyan ng housing lalo-lalo na ang ating mga pinakamahirap, mga informal settlers, yung mga rural informal settlers. Babalak natin gumawa ng communities para sa ating mga rural workers. Ang poorest of the poor ng ating bansa ay nasa agricultural sector. Ang balak natin ay palakasin ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng ibaba ang kanilang cost of living. Sa tingin namin, ang rural housing, urban housing, ay ito ay malaking bagay na magagawa para maitawid ang bawat Pilipino mula sa kahirapan. Ito ang kakayahan ng local government. Ito ang kakayahan ng local government code. Pero sa ilalim ng ating Pangulo, pinalakas niya ito, nilagay niya ng pondo at bigyan niya ng tiwala na ang local government mismo ang siya mag-uusad ng national development. Sa ibang balita, nakikita ni House Public Account Chair Terry Ridon na uusbong muli ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pagbalik ng Kamara sa Pebrero. Ngunit
walang mabigat na rason para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tungayan ang ulat rito. Tingin ko busy lang ho yung mga congressista at this point, no? In their constituency work, in their districts and in their constituencies. So hopefully by the 6th or by as soon as we return, mapag-uusapan po yan muli. Ayon kay House Public Accounts Chair Terry Ridon, mababa pa ang interes ngayon sa impeachment habang hindi pa legal na maaaring maghain ng bagong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kung saan sa pagsapit ng February 6, inaasahang magiging prioridad ng Kamara ang aksyon sa impeachment complaint dahil ito ay kailangan resolbahin ng Kongreso. Sinabi naman ni Representative Antonio Tino na hindi dapat umiwas sa usapin ng pananagutan kahit mataas ang posisyon ng sangkot. Giit pa niya, seryoso ang mga alegasyon laban kay BP Sara at dapat itong siyasatin ng buo kung may anomalya sa pondo. Samantala, sinabi din ni Ridon na mahina ang batayan ng panukalang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa unprogrammed appropriations. Clear, if they will talk about unprogrammed funds. Unprogrammed funds had been in the budget since 1989. So, 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA, it has remained there for the longest time. Paliwanag niya, matagal ng bahagi ng budget system ang unprogrammed funds at hindi ito otomatikong paglabag sa konstitusyon. Sinang-ayunan din ng ilang House leaders na hindi dapat gawing sandatang pampolitika ang impeachment. Giit nila, ang kaso ay dapat ibatay sa matibay na ebidensya at hindi sa ingay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Kasunduang free trade sa pagitan ng Pilipinas at UAE, layon ni PBBM. ASEAN, pinaunlakan ng PCG para sa pagsulong ng maritime security. Camiguin, kabilang sa New York Times 52 Places to Go in 2026. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.